Alam mo ba na kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung mali ang pag-handle mo ng pera, mauuwi pa rin ito sa wala? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 senyales na baka mali ang paraan mo ng pag-manage ng finances mo at syempre, kung paano mo ito aayusin. Simulan na natin! Una, palaging ubos ang sweldo bago dumating ang next payday. Kung palaging nauubos ang sweldo mo bago pa dumating ang susunod na payday, senyales ito na hindi maayos ang budgeting mo. Madalas, hindi natin namamalayan na maliliit na gastos ang dahilan yung kape sa umaga, pagkain sa labas araw-araw o impulse buys online. Ang tip, gumawa ng budget plan na may 50-30-20, rule 50% sa needs, 30% sa wants, 20% sa savings. Pangalawa, wala kang emergency fund. Kung wala kang kahit 3 to 6 months worth na ipon para sa emergencies, nasa panganib ang finances mo. Kapag may bigla ang gastos tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho, mapipilitan kang mangutang. Tip, mag-ipon kahit maliit muna basta consistent. Kahit 50 pesos kada araw, malaki ang mabubuo over time. Pangatlo, palaging may utang. Kung palagi kang may utang at hindi mo mabayaran ng buo, lalo na kung credit card debt, yan, senyales ito na kulang ka sa cash flow management. Tip, bayaran muna ang utang na may pinakamataas na interest, tinatawag itong debt avalanche method, at iwasan ang bagong utang hanggat hindi ka pa stable. Pang-apat, wala kang alam sa investments. Kung wala kang kahit kaunting investment, ibig sabihin puro active income lang ang inaasahan mo. Ang pera dapat hindi lang iniipon, pinapalaki din. Tip, mag-aral muna ng basics bago mag-invest tulad ng mutual funds or index funds. Panglima, hindi ka nagbabudget. Kung hindi mo sinusubaybayan kung saan napupunta ang pera mo, paano mo malalaman kung saan ka dapat magbawas? Tip, gumamit ng budgeting app o kahit simpleng notebook para i-record lahat ng gastos. Pang-anim, laging impulsive buyer. Yung tipong bili ng bili kasi sayang ang sale, yan ang impulsive buying. Tip, bago bumili, itanong mo sa sarili mo, kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang? At maghintay ng 24 hours bago magdesisyon. At ang pang-pito, walang financial goals. Kung wala kang malinaw na target tulad ng pambili ng bahay, retirement plan, o business capital, mahirap mag-ipon ng may direksyon. Tip, mag-set ng SMART goals. Specific, measurable, achievable, relevant. At time-bound. Kung nakikita mo ang sarili mo sa kahit ilan sa mga senyales na to, huwag mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang mahalaga, magsimula ka ngayon para ayusin ang finances mo. Huwag mo kalimutang i-like ang video na to, i-share sa friends mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang tips tungkol sa pera at buhay.